as Resurrection Sunday was celebrated, in all the churches, ang narinig natin sa lahat ng mga service was what we read in Matthew chapter 28, verses 5 and 6. So if you have your Bibles to refresh yourself, let's all turn to Matthew chapter 28, verses 5 and 6. In any case, in those two verses, what is important is, when they came to the tomb where Jesus was laid, they found the tomb was empty. The angel told them, if you're looking for Jesus of Nazareth, he is not here because he is risen. How many of you believe that? Lift your hands with me and say, Jesus is risen. Jesus is risen. Turn to your seatmate and tell your seatmate, Jesus is risen. Jesus is risen. See, when Jesus appeared to John in the Isle of Patmos, he said to him, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. I was he who died, but who is now alive forevermore, and I hold the keys to Hades and to death. Very clearly, our blessed hope is our own resurrection. Because the Bible tells us, because Jesus Christ rose from the dead, you and I will also rise from the dead. If we die before the rapture, we can all be sure on the day of the rapture, we will all be raised from the dead. Because he lives, we also shall live. And so, I would like to encourage you to take to heart what Jesus said in John chapter 11, verses 25 and 26. He said to the children of, he said to the sisters of Lazarus, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he die, will live again. And he who believes in me, if he lives, he will never die. How many of you are familiar with that? Okay. John chapter 11, verses 25 and 26. John chapter 11, verses 25 and 26 says, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. How many of you believe in Jesus? Amen. Lift your hands to heaven and say, I believe in Jesus. I believe in Jesus. Now the promise of the Lord Jesus Christ to you is, even if you die, you shall live. And it doesn't say you shall live again, but it says, even if you shall die, you shall live. Alam ba niyo kung bakit? Because when we believe in the Lord Jesus Christ, we receive eternal life. How many of you believe in the Lord Jesus Christ? Now turn to that person and tell that person, you have eternal life. We have eternal life. Sa ngayon, in this body of ours, while we are all on earth, we are living eternal life. Jesus said in John 10, verse 10, I came to give you eternal life, that you may have it more abundantly, that you may live it to the full. See, and that is why, beyond the doubt, si Pastora Lydia is alive now and forevermore. Hallelujah! Let's give God the glory. Because this is the promise
of our risen Savior, the only begotten Son of God, true God and true man, He said, even if he or she may die, he or she shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe in this? Bakit sinabing shall never die? Kasi pwede nga pumanaw kayo, pwede kayong paglamayan. Pero ang sabi ng Panginoon, you will not die because the eternal life that you have in this body, pag humiwalay ang ating soul and our spirit sa katawang ito, we continue to live eternal life. Alam nyo, ang tao, sinasabi lang patay dito sa lupa kasi yung kanyang kaluluwa at espiritu ay humiwalay sa kanyang katawan. And just because of that separation, this body is dead. But our soul and our spirit continue to live. And it continues to live eternal life. Kaya nga ang sabi, at ito, kaya tuwan-tuwa dito si Pastora sa salitang ito sa Tagalog, pag ang tao ay namamatay, ang katotohanan, siya ay sumakabilang buhay. Everybody say that with me this morning. Sumakabilang buhay. Kaya minamahal natin si Pastora, sumakabilang buhay lang siya. She never died. Because hindi pwedeng magsinungaling ang Panginoong Jesucristo. She never died. But she continues to live the eternal life that she received through Jesus Christ our Lord in the realm of the Spirit. Sa kabilang buhay. Because dito natin, this is the material world. Kaya itong material world na ito ay para kay material girl. Hallelujah! Are you listening? But there is a realm of the Spirit, and that is what counts. The realm where our Heavenly Father sits on the throne. The realm of the Spirit is where God's heaven is, and that is our eternal home. I just wanted to lay that foundation for you because we have a beautiful testimony that we will be listening to this morning from our brother Edwin Paco, sapagkat napakapalad niya dahil binigyan siya ng Diyos ng panaginip tungkol kay Pastora. So let's welcome him this morning. Hallelujah, praise the Lord. Mukhang gising na gising kayo dahil may narinig na kayo kay Pastor. No? Una-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon na totoo siya sa kanyang salita. Sabi niya kasi, dadalhin niya ako ngayong araw na to. Sana matapos ko yung testimony ko na maunawaan natin lahat. Last October, si Tatay Silverio, ang aming mahal na ama, ay sumakabilang buhay din. Pero sa araw-araw na hinihili ko kay Lord na makita siya, kung magpakita siya sa akin pag umuwi ako ng madaling araw, kasi galing ako sa trabaho, hindi ko siya nakikita. Sabi ko, Lord, maski sa panaginip, kasi sabi ni Pastor, na sa panaginip, maaaring makita mo siya, ipahiram siya ni Lord sa iyo para makapiling mo. So, hallelujah, praise the Lord talaga. Napakaganda ng araw na ito dahil napagtagumpayan ko yung matinding pagsubok din bago ko makarating dito. Napakaraming hindrance, napakaraming problema sa gabal bago ako nakarating dito. Kasi last Sunday, dapat nandito rin ako, kaya lang dahil nga siguro sa kilos din ng kalaban na pagurin ako ng pagurin, hindi ko kayang gumising kasi ang trabaho ko po talaga, ako yung
supplier po ng mga seafood sa mga hotel. So, ang trabaho ko po talaga sa gabi hanggang umaga. So, pag inumaga na ako ng uwi, for sure hindi ako magigising para makapag-church. Pero, nag-usap kami ni Pastor last Monday. Ang sabi ko kay Pastor, Pastor, nagkita kami ni Pastora. So, naiyak ako na ibinahagi ko sa kanya. Tapos, sabi ko nga, aatin ako sa church in Jesus' name para may share sa inyo kung ano yung napag-usapan namin ni Pastora. Kahapon, wala sana akong schedule ng buying, yung pamimili ko ng produkto. Kasi sabi ko kay Pastor, Pastor, i-schedule ko po na wala akong buying, hindi ako mamimili ng mga produkto para kondisyon ng katawan ko na humarap sa Panginoon, para may kwento ko kung ano yung kabutihan ng Panginoon. So, andyan naman yung kalaban. Nagkaroon na naman ng emergency yung hotel na kailangan Sunday may delivery yung supply. So sabi ko, naku, kakailanganin ko talagang bumili kasi kung hindi, kakalampagin nila kami ng kakalampagin. So no choice ako kundi mag-buy. Pero iniisip ko na sabi ko, kailangan maaga ako makauwi para makatulog ako ng at least mga 6 hours or 5 hours. So, yun ang nangyari. Bumiyahe ko ng Malabon, namili ng mga produkto para sa i-deliver namin sa araw na to. At praise God naman talaga, nararamdaman ko na pinipilit ng kalaban na maging abala uli ako, maging busy, maging pagod uli. Kasi ang dami niyang nilalabas na produkto sa Malabon para bilhin ko ng bilihin, para malibang ako sa oras at hindi ko mamalayan, alas 5 na ng umaga. Pagod ka na, hindi ka na makagising ng alas 8, alas 9 para magpuri sa Panginoon. So, sabi ko, talagang gumagawa ng paraan ng kalaban. So, sabi ko, kailangan aaralin ko to para hindi siya magtagumpay. So, medyo natapos ko po yung trabaho ko dahil binilisan ko nga, saka iniisip ko, kailangan mabudget ko yung oras ko para makauwi na ako ng mas maaga. Siguro, estimate ko, mga 3 a.m. makakauwi ako. Diyos ko, Panginoon ko, sabi ko, sige, tapos na. Mamaya tumawag ang aking wife. Sabi niya, pa, may problema pa tayo. Sabi niya gano'n. Kailangan natin ng isang produkto, squid. Sabi niya gano'n, para i-deliver, sabi ko. So, gusto kong mainis kasi sabi ko sa kanya, before, na kailangan i-reserve ko yung araw ng Sunday na kondisyon ng katawan ko. Para naman may bigay ko sa Lord yung the best. So sabi ng wife ko, kailangan natin talagang i-deliver yan kasi baka hanapin. So imbis na mainis ako, sabi ko, kalaban talaga to. Pinipilit niya akong umagahin. Pinipilit niyang siguro na maliwanag na bago ko makauwi ng bahay para pagdating ko, tulog na ako. So sabi ko sa wife ko nung may naon, ma, sabi ko, may usapan kami ni Pastor, may usapan kami ni Lord, may usapan din kami ni Pastora. Sabi ko, uuwi ako dyan para makapagpahinga ng maayos. Nakauwi siguro po ako mga bandang 3 a.m. So pag uwi ko ng bahay, naligo na ako, kinukondisyon ko na yung sarili ko. Siyempre, hindi dyan naman yung kalaban. Talaga wala siyang gagawin, kundi abalahin ka pigilan ka, sabi niya. Nakita ko yung malaking TV, sabi niya, i-Netflix mo. Manood ka muna ng Netflix. Sabi niya gano'n. Sabi ko, okay, Netflix ko muna habang nagpapaantok ako. So, upo ako, nood ako ng Netflix, binibigyan ko ng oras, pero nagpipray na ako ng time na sabi ko, Lord, tulungan mo ko na ma-stop ko itong ginagawa ko. Talagang napakagaling din ang kalaban, pero mas magaling ang Panginoon. Kasi habang tumatagal, gumaganda yung pinapanood ko. Wow, sabi ko, ano ba to? Mukhang masarap tapusin. So, yun nga po. Sabi ko, Lord, tulungan mo ko na papayuin dito. Talagang binubura ko na sa isip ko. Alam mo, talagang napakabuti ng Panginoon. Hinawakan ko yung remote, hindi na ako nagdalawang isip, pinatay ko siya, at umakyat na ako. Sabi ko sa wife ko bago ako matulog, ma, pagdating ng 9 o'clock at hindi pa ako gising, kasi parang Cavite pa po kami tawagan mo si Ate Nelly, o
advice mo si Pastor na hindi ako makakarating kasi hindi ko kayang gumising. Kasi ang kailangan ko po talaga at least maka 4 hours, 5 hours. So sabi ko dapat 8:30 gising na ako para makapag-prepare. Sabi ko ganun, kung magiging mabagal kayo, kung sakaling magigising ako ng maaga, iiwanan ko kayong lahat. Kaya nauna po ako sa wife ko eh. Hindi niyo ako pwedeng pigilan pagising ko, ligo ako. Kasi ang kalaban talagang pagsasabay ako sa kanila. Sabi ko ganun, sama-sama tayo ulit malilate sa Panginoon. So pagising ko, sabi ko mag-alas 9 na, naghanda na naman yung wife ko ng breakfast eh, kailangan kong kumain eh. Pag umupo ako, sabi ko pag umupo ako dito, masasarapan ako, magkakape ko. It takes time na naman, sabi ko ang galing ng kalaban. So kinakalma ko yung sarili ko, labas ako ng gate, tama-tama dumating yung anak ko. Sabi ko, anak, lakad na tayo, church na tayo. Sabi niya, sila mama, hayaan mo sila. Kasi kaysa lahat tayo maiwanan, edi mauna na tayo. So yun po, napagtagumpayan ko po, nakarating po ako dito. Kaya napakaswerte ko po ngayong araw na to kasi nga, nandito ako sa harapan nyo para ibahagi sa inyo ang kabutihan ng Panginoon. Totoong-totoo na talagang buhay ang Panginoon at kailanman lahat ng mga mahal natin sa buhay na sumakabilang buhay ay talagang buhay pa rin. So siguro wala nang inaantok sa inyo. Okay. So ito pong Bible na hawak ko, siguro more than 30 years ko na to eh. Galing pa to sa, nadala ko na sa maraming lugar sa ibang bansa. Ito lagi ang kasama ko. At tuwing gusto ko makausap ang Panginoon, hahawakan ko tong Bible na to at sasabihin ko, Lord, mangusap ka sa akin kung anong message mo. Bubuksan ko po tong Bible na to nang wala akong pipiliin kung saan tatama, kung saan siya magbubukas. E yan pagbukas ko, talagang yung mensahe ng Panginoon, talagang nandoon. Ito lang lagi talagang paraan ng Panginoon para kausapin ako. Ano mang message ang ibigay niya sa akin, ito talaga. Bubuksan ko siya. So for how many years po kasi, itong Bible na to, nakalimutan ko na dalhin araw-araw. Na maging sandata ko, na maging lakas ko. Kaya nung time na nagkausap kami ni Pastora, nagulat ako. Yung mensahe ng Panginoon, mensahe ni Pastora, talagang nandito. Kinilabutan ng yung balahibo ko talaga nung nakita ko yung verse na yun. So, anong nangyari po niyan? For how many years hindi ko na hinawakan tong Bible na to, nakalagay po to sa isang sasakyan na bihira kong gamitin. Nagkataon po kasi yung isang sasakyan ko nasira. Ang galing din ng Panginoon, nasira yung sasakyan ko, para gamitin ko tong sasakyan na to, nandun pala yung Bible ko. Ang galing ng Panginoon. Kung magaling yung kalaban, mas magaling ang Panginoon. So, habang nagdadrive ako, naisip ko si Pastora, sabi ko, may usapan nga pala kami ni Pastora, no? Sabi ko gano'n. So gusto nyo na bang marinig yung usapan namin? Talagang buhay na buhay siya. Never na na-experience ko na nakausap ko or napanagnipan ko ang aking ama magmula nung namatay. Sa araw-araw na hiningi ko sa Panginoon, Lord, ipakita mo naman sa akin ng tatay ko. Namimiss ko na siya. Kasi dumarating po ako usually 3 a.m., 4 a.m. May puno po kami ng mangga sa labas. Titignan ko yung tatay ko doon kasi doon siya lagi nakaupo. Hinahanap ko siya, sabi ko, tayo magpakita ka. Hindi ko siya nakikita. At maging sa panaginip, siguro kung makita ko man siya, parang daan lang, parang wala lang. So, sabi ko, miss na miss ko na yung tatay ko. Pero nung time na natulog nga ako nung last Sunday, oh my God, talaga Panginoon ang buhay ng Panginoon. Umuwi ako ng madaling araw, hindi ko man lang naiisip na makakausap ko si Pastora. Buhay na buhay. Buhay na buhay siya. So babalikan ko po itong Bible na to
Nung nagdadrive po ako, no, na traffic, hinanap saan nasa kaya yung Bible na ginagamit ko nung nasa ibang bansa pa ako. Alam mo, nakita ko dun sa ibabaw sa harapan ng kotse. Sabi ko, ito yung Bible ko. Ito yung Bible ko. Sabi ko, may sinabi sa akin si Pastor na, Brother Edwin, buksan mo itong book na to, hanapin mo, basahin mo. Sabi ko sa inyo, hinawakan ko yung Bible ko, pagbukas ko, yung sinabi ni Pastora na exact na book sa Bible, yun ang tumama talaga. Sabi ko, Panginoon, napakabuti mo. So, pinarada ko yung sasakyan ko para mabasa ko. Kasi, 20 years ago, malinaw pa yung mata ko sa liit ng Bible ko ngayon, medyo mahirap ng basahin. Kaya sabi ko, mas maganda siguro, lalo sa mga kabataan ngayon na habang bata pa, gamitin natin to. Ito ang sandata natin. Huwag natin hayaan na kung kailan may edad na tayo, saka tayo mag-aaral. Pero, hindi pa rin huli ang lahat. Kasi nababasa ko pa rin siya kahit na medyo malayo, nakikita ko pa rin. So, ang nangyari po niya, nung binasa ko, alam mo, tumayo yung balanggibo ko Kasi hindi lang isang beses nagsalita sa akin ng Panginoon. Kung naalala niyo po yung kwento ko before, na ako po yung dumaan sa angiogram na nirevive nila pagkatapos ako magkaroon ng heart attack sa Medical City. For 4 months yata or 6 months, makikita po yung paso ng kuryente na ginawa sa dibdib ko para lang ako ma-revive. Kaya tuwing maliligaw ako, makikita ko yung laki ng marka ng dalawa para lang ako i-revive. At nung nasa hospital ako nung pagkatapos nila akong i-revive, umiiyak ako nung kasama ang wife ko. Sabi ko, Lord, kausapin mo ako kung anong gusto mo. Yet, yung message niya ngayon, saka yung message niya, which is 12 years ago, iisa pa rin ang mag-serve sa Panginoon. Malinaw na malinaw na nung nakausap ko si Pastora, alam kong sumakabilang buhay na siya Iba yung pakaramdam na parang buhay pa siya sa panaginip mo. Pero nung nakita ko siya, alam kong sumakabilang buhay na siya. Alam na alam ko, kaya lang, hindi ko maintindihan bakit buhay na buhay siya. At tinawag niya ako, sabi niya, Brother Edwin, halika, sabi niya gano'n. Niyakap niya ako ng mahigpit. So, nawala na yung doubt ko na sumakabilang buhay na siya kasi buhay na buhay siya. Niyakap niya ako, tapos yung salita niya, yung word niya, yun talaga. Sabi niya, Brother Edwin, sabi niya gano'n. I miss you, sabi niya gano'n. Sabi ko, Pastora, miss ka na rin namin. Sino pa sa atin ang hindi nakakamiss kay Pastora? Lahat naman tayo. So sabi niya, Brother Edwin, sabi niya gano'n. Ito ang sinabi niya, exact, sabi niya gano'n. Brother Edwin, basahin mo yung book ng Isaiah, basahin mo yung sa Psalms, sabi niya gano'n. Andyan yung mga word ni Lord, sabi niya gano'n. Yan yung message niya sa'yo. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi niya gano'n, huwag kayong magsawa na ibahagi ang kabutihan ng Panginoon. Aralin niyo ang salita ng Panginoon. Ipagmalaki niyo yung kabutihan ng Panginoon. Ang liwanag. Hindi ako makapaniwala. Pero yung pakaramdam ko habang niyayakap niya ako, keep serving the Lord. Sabi niya ganun. Huwag kayong magsawa na maglingkod sa Panginoon. Lagi niyong ipagmalaki ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin, sa buhay niyo. Aralin niyo ang salita ng Panginoon. Sabi niya ganun, spread the word of God. Huwag kayong manghina. So yun po yung mga mensaheng bitawan niya ng unang panaginip ko. Sabi niya ganun, mahalin niyo ang bawat isa, maglingkod kayo na maglingkod sa Panginoon, huwag kayong mapagod. Sabi niya ganun. So after ko noon, nagising ako. Uhaw na uhaw ako, bumangon ako. Uminom ako ng tubig, hindi ako makapaniwala sa panaginip ko. Tulog pa yung wife ko na yun, uminom ako ng tubig. At muli na panaginipan ko na naman siya, nakita ko na naman siya. Same yung mukha niya, pati yung damit niya, na ngayon ko lang, 2 days ago ko lang na-confirm. Sabi ko, kasi kinuna ng wife ko yung picture ni Pastora nung nakahiga siya
Sabi ko, ma, ito yung damit ni Pastora. Sabi ko gano'n. Ito yung damit ni Pastora. Sigurado ka, oo. Kasi hindi naman ako particular sa damit ni Pastora nung nakahiga siya. Na. Tinitignan ko yung mukha niya kasi para siyang buhay. Sabi ko, ma, ito talaga yung damit ni Pastora. Ito talaga. Sabi ko gano'n. So, pinigilabutan sila sa akin. Sabi ko gano'n. Oh, praise God, sabi niya gano'n. So, natulog uli ako nung time na yun eh. Alam niyo na pagnipan ko na naman siya, sabi niya, Brother Edwin, sabi niya gano'n, basahin mo yung book ng Isaiah, sabi niya gano'n, keep serving the Lord, sabi niya gano'n, spreading the word of God, sabi niya gano'n, ipagmalaki mo yung kabutihan ng Panginoon. Kasi sa totoo lang po, napakarami kabutihan ng Panginoon ang ginawa niya sa aking buhay, sa aming pamilya. Napakarami. Kami po kasi magkakapatid, lumaki po kami sa hirap eh. Which is, sabi ko nga, bata pa lang kami, talagang banat na kami sa trabaho. Yung mga kapatid ko, mga ate ko, naranasan namin nangunguha ng mga kaning baboy sa kapitbahay. Pero praise God, sabi nga ni Ate Nelly, na, alam mo, Ed, siguro it's time na rin na mag-serve sa Panginoon. Kasi naibigay niyo naman na lahat ng maganda eh. Hindi na tayo naghihirap. Diba? Kahit paano, maalis ng buhay natin, pati mga anak mo, sabi niya gano'n. So, nanaginip uli ako ng 2 beses magkasunod, ngayon at yun pa rin, yung itsura niya, yung damit niya. At lagi niya akong hinawakan niya ako sa balikat na magkaroon. Sabi niya, Brother Edwin, sabi niya gano'n, tuloy niyo ang pag-serve sa Panginoon. Huwag kayong magsasawa. Yung boses niya na yun at yun talaga, sabi ko, grabe. So, hanggang sa magising ako, pinuwento ko sa wife ko at nag-pray kami, naiiyak talaga ako, sabi ko, ano kaya ang mensahe ng Panginoon? Kasi yung message niya, which is 12 years ago, nung nirevive ako, same message pa rin yung ibinigay niya ngayon through Pastora. Kung mababasa niyo po yung sa Isaiah 48, verse 15 to 19, sabi ko, pati yung sabi niyang dadali niya ako ngayong araw na to, nag-usap sila ni Pastora pag mababasa niyo yung na yan, yung chapter niya, sa verse niya, makikita niyo na nag-usap talaga sila ni Pastora na sabi niya gano'n, na kahit sa nung unang pagkakataon, nandoon na siya eh. Yun naalala ko, yung unang pagkakataon na kinausap niya ako, alam niya lahat eh, na nawala ako sa mundo, ni-revive ako, andun lahat. Kaya sabi ko sa Michaeling word na yun, kompleto lahat yung pag-uusap nila ni Pastora na pinarating sa akin. Kaya sa mga kapatid natin na naririto, wala tayong gagawin kundi gayahin natin si Pastora kasi maging sa kabilang buhay, nagtatrabaho pa rin siya para gisingin tayo. Nagtatrabaho pa rin si Pastora para paalalahanan tayo na huwag tayong titigil. Maglingkod lagi sa Panginoon. Tulungan natin si Pastor. Kasi sa dami natin to, tayo na yung mga seedlings na maaring magbunga pa ng magbunga. Never ko napaginipan ng aking ama ng tulad ng nakita kami ni Pastora, talagang buhay siya. Yet yung word na binitawan niya na hanapin ko, basahin ko, tumama talaga. Pag open ko ng Bible, siya talaga yung word na yun, yung chapter na yun, sabi ko, talagang masasabi ko talagang buhay na buhay ang Panginoon. Kaya sa ating mga nandito, wala tayong gagawin, kundi habang malakas pa tayo, matuloy natin yung mission natin sa Panginoon. Sabi nga ni Pastora, di ba? Job well done, di ba? Mission accomplished siya, nagawa niya yung part sa Panginoon. Kaya nga tayo naman na narito, natitira, ma-accomplish kaya natin yung gusto ng Panginoon. Yun lang ang ko sa buhay na sana, habang meron pa tayong pagkakataon at lahat ng oras nasa atin, ibigay natin sa Panginoon. Huwag tayong titigil. Kaya nga, even po sa ginagawa kong pagmamarket sa Malabon or Labotas, natutuwa po kasi ko, tuwing meron akong makikitang produkto na kailangan ko, kumbaga, every time na makikita ko yung produkto na dadamputin namin, iniisip ko, profit na yun kita na yun Pero alam niyo ba, naisip ko,
mas masaya siguro kung sa bawat pupuntahan nating lugar, meron tayong madadampot ng mga kaluluwa. Mga kapatid natin, na pwede natin i-share yung kabutihan ng Panginoon. Kaya, sana lahat tayo magtulong-tulong para muling mabuhay at buhayin natin kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng pastora na huwag titigil sa pag-serve sa Panginoon, spread the word of God tulad ng ginagawa nila ng Pastor Boji na even daw yung mga grab na nagdi-deliver, talagang pinag-pray nila. Sabi ko, sana in Jesus name magawa ko na rin sa Malabon, na habang namimigay ako ng mga pagkain sa mga tao doon, banana Q, kasi merienda ng mga tao pag isi-share ko nga yung mga word of God. Bibigyan lang kita ng banana Q, patatanggapin kita sa Panginoon. Di ba? Gusto ba ng banana Q, bibilihan kita ng gulaman, fishbowl, magpipray muna tayo. O, di ba? Mas maganda yon. Kasi napakalaking, napakalaki ng mission natin eh. Para saan pa? Para nandito tayo sa mundo, hindi lang para mabuhay, kundi para ibalik natin sa Panginoon yung kabutihan niya, yung katapatan niya, at yung pagmamahal niya. Diba? Sa mga narito kahit pa paano, masasabi natin blessed pa rin tayo kasi tayo yung mga tao na hindi natin kailangan ng oxygen eh. Habang nabubuhay, malakas pa tayo eh. Yung iba kailangan pa magbayad ng oxygen eh, para lang mabuhay, para huminga. Di ba? Paano pa tayo makapag-share ng Word of God kung umabot na tayo sa punto na ganun? Kaya habang malakas pa tayo, buhayin natin yung sarili natin, ilapit natin sa Panginoon, nabigyan tayo ng kalakasan at wisdom kung paano natin mapagtagumpayan yung mga ginagawa ng kalaban sa ating buhay. Kasi walang gagawin ng kalaban, kundi hadlangan yung gusto natin na mag-serve sa Panginoon eh. Kahit sa maliit na bagay, makikita mo lang kung aaralin natin. Kahit sa maliit na bagay, makikita natin na ang kalaban kumikilos, hinahayaan lang natin siya ng hinahayaan. Abalahin tayo, bigyan tayo ng problema, bigyan tayo ng mga gulo. Kaya napapabayaan natin yung Panginoon. Even sa mga material na bagay eh. Pasayahin tayo sa mga material na bagay, makakalimutan natin ang Panginoon. Kaya lang, nakakapanghinayang kasi darating ang time pag hindi natin ginawa ang kalooban ng Panginoon, hindi natin siya makakasama sa kabilang buhay. Amen. Di ba? Sayang yung, sabi nga ng kapatid ko, sayang ini-invest natin sa mundo na balang araw, hindi mo naman madadala kahit isang sentimo. Amen. Bakit hindi natin gawin na mag-invest sa Panginoon dahil sigurado naman tayo na sa pupuntahan natin sa piling niya, talagang nandun ang tunay na kaligayahan. Walang karamdaman, walang sakit. Kaya, yun lang ibabahagi ko sa inyo, talagang buhay si Pastora at ang mensahe niya, ituloy natin kung ano ang nais ng Panginoon ipagawa sa atin. Huwag natin hayaan pa na dumating na kung kailan mahina na tayo, saka tayo gagawa ng paraan. Kailangan tayo ng Panginoon kasi napakaraming kaluluwa pa rin ang nangangailangan na mapakinggan ang salita ng Panginoon. So, wag natin bibiguin si Pastora, si Pastor Boji, lalo ng Panginoon natin na nagbibigay buhay sa atin. Na sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, lagi natin kasama ang Panginoon. Kasi kung wala ang Panginoon sa ating buhay, hindi ganito ang ating kalagayan. Kaya kami nagpapasalamat kami ng buong pamilya ko sa lahat ng kabutihan at katapatan ng Panginoon sa aming buhay, maging sa buhay niyo rin. So muli, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Sana pagpalain kayo lahat ng Panginoon. Tuon po natin ang ating mga kamay kay Brother Edwin. Kasi napakalinaw sa kanyang testimony, may calling siya sa ating Panginoon. At selyohan natin yan ngayon ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Father, in the name of Jesus, we ask you to anoint Brother Edwin with the Holy Spirit and His power, that he may keep on keeping on and do the works of the Lord. Thank you, Father, that he will go and preach the good news to every creature
so that they may receive Jesus Christ as Lord and Savior and have eternal life. And thank you, Father, na yung pangarap ni Pastor Anita na magkaroon ng Home of the Lord chapter dun sa Cavite ay matupad sa pamumuno ni Brother Edwin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. To God be the glory. At so malinaw sa atin, buhay si Pastora. Nasa kabilang buhay, and God used her to be able to convey this important message to Pastor Edwin Bago. Hallelujah. God is good, and with Him nothing is impossible. Hallelujah. And that's why, for those of you who happen to be here, and you have not received Jesus Christ as Lord and Savior, o hindi kayo sigurado that you have eternal life, na kung sakaling kayo mamatay, kayo hindi talagang mamamatay because patuloy ninyong ipamumuhay sa kabilang buhay yung buhay na walang hanggan na binigay sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Inaanyayahan ko kayong sabihin ng panalangin ito, the most important prayer that anyone can say. I invite you to say this prayer, the prayer of salvation, the prayer confessing Jesus Christ is your Lord, so that according to God's will and according to God's word, you may receive eternal life. John 3:16 is so clear, for God so loved the world that He sent His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. And so all through cyberspace, wherever you are, friends, whatever part of the Philippines, whatever part of the world, I invite you to say this very important prayer, the most important prayer of your whole life. I will lead you in this prayer. Say it aloud, but most important, say it from your heart. And for those of you who are here in our face-to-face worship, I invite you to stand up. And if you need to say this prayer, say it aloud, coming from your heart. But if you have already said this prayer and you are sure that you have eternal life and that you will never die, and that if you live, you will continue to live in the other life, in the realm of the Spirit, I just want you to intercede for those who are saying this prayer online, all through cyberspace, and those who are saying it here with us this morning. Friends, please repeat after me and say this prayer. Almighty God, I believe with all my heart that you raised Jesus from the dead, and I confess with my mouth Jesus Christ is my Lord and my Savior. Lord Jesus, come into my heart. Take over my heart and my life from this day on. Forgive me for all my sins. Heal me from all my diseases. And fill me with the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Amen. At dahil napakahalaga nitong panalangin ito, kung meron naririyan po online o maging naririto at nais nyo sabihin ang panalangin yan sa wikang Tagalog o sa wikang Pilipino, sumunod po kayo sa akin. Ganun din po ang gagawin natin. Sasabihin natin ng malakas mula sa ating mga puso. Sumunod po kayo. Panginoong Diyos, nananampalataya ako ng buong puso na si Jesus ay buhay. Binuhay niyo mula sa mga patay at pinahahayag ko ngayon sa aking mga labi si Jesu Kristo ang aking Panginoon at tagapagligtas.
Panginoong Jesus, pumasok po kayo sa aking puso. Pagharian niyo po ako mula sa araw na ito. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Pagalingin niyo po lahat ng aking karamdaman. At puspusin niyo po ako ng banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. At lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Let's give God the glory. Hallelujah. Now you may all be seated. And there's another blessed member of our church who also has a testimony about Pastora Lydia, and I'd like to invite her to come and bless us with her testimony. Let's welcome Sister Sarah Olazo. Ay, good morning po. Morning. Blessed po ba tayo? Amen. Biglaan po ito kasi this is based on the testimony of Brother Eddie. Text ko si Ate Sue kanina. Habang nagte-testify siya na napanaginipan niya daw si Pastor Eddie. Sabi ko, very similar po yung panaginip ko. And hindi pa ito alam ni nanay ko kasi this was only fresh pa ito from last night. So, itong mga siguro when mga ano pa akong bata-bata pa. Mga siguro alam 14 or 15. Lagi ako dinadala ni ate sa bahay nila to sleep over, mga ganyan. So, I was somehow familiar dun sa kung ano yung tsura ng bahay nila. And na-witness ko yung kabaitan nila pastor, ang buong family is pastora. And hindi lang naman siya, ganun na talaga siya naturally. Talagang mapagmahal si ating Pastora Lydia. So, last night, napanaginipan ko siya na ay, dun sa panaginip ko, nasa sala daw si Ate Susan. So, pasok ko ng bahay. Pagdating ko dun sa hagdanan, gulat na gulat ako kasi nandun daw si Pastora Lydia. She was coming down from the stairs. Ang suot niya puti na blouse, long sleeves. Maganda, naka-makeup. Yung usual look niya na maganda, elegant, and all that. So, yun. Gulat na gulat ako. Kasi, very similar dun kay Brother Edwin. I already knew na she went home to the Lord. So, sabi ko, tinitignan ko si ate from the sala. Bakit, nandito si Lydia? And then, speechless lang ako kasi nilapitan niya ako from my dream at niyakap niya lang ako. And then, I started crying. Pero, in my dream, wala naman siyang sinabi. She just hugged me, while ako, alam ko na she already went home from the Lord. Siguro, quick lang to support what she's trying to instill or what the Lord is trying to instill sa ating mga puso na physically she's not here anymore pero she is with us. She is trying to remind us na buhay siya and she is happy and she is celebrating with the Lord. And I believe na it's not just me, not just Brother Edwin, pero soon, makikita niyo siya sa panaginip. That's what I believe. Kasi yun nga, alive and kicking siya. Amen. With the Lord. So yun po, mabilis lang na may testimony. Hallelujah. And let me share this with you because this is important. Jesus promised that if we believe in Him, we will never die. That we will continue to live the eternal life that we have inside of us through our Lord Jesus Christ. Pero alam niyo kung minsan, mukha noon, nasa Arlington si Pastora, may nagtanong sa akin, kung talaga ba
na pag tayo ay namamatay, yung mga born again, yung mga tumanggap sa Panginoong Jesus. So those of you who are born again, lift your hands with me right now and say, thank you, Father. I am born again. I am saved by your grace. And I will live forever. I will never die because I have eternal life. Okay. So ang sabi, talaga bang nandoon na sila sa langit? Ayun nga ang sabi, active na active din si Pastora in eternity, nagwo-worship siya, nagsumasayaw siya, kung paano natin siya nakikitang sumasayaw, umiindak, at nagpe-praising dito. Now, I just wanted to be clear to all of you. Hebrews 9:27 says, it is ordained for man once to die, and after that, the judgment. So, ibig sabihin, pag namatay ang tao ngayon, hinahatulan na siya kung siya'y papunta sa langit o siya'y papunta sa impyerno. And therefore, kung papuntang langit ka, saan ka pupunta? Sa langit. Kung ikaw ay papuntang impyerno, saan ka pupunta? Sa torments. Kasi kaya na confuse ang marami dahil sinasabi sa Bible, there is a place for the dead. Pag ang tayo namamatay na pupunta dun sa place for the dead, ang tawag doon sa place for the dead, Sheol. Everybody say Sheol. Yun ang salita sa Hebrew, Sheol. Ang salita sa Greek, Hades. Okay? So, bago tayo tinubos ng Panginoong Jesucristo, ganun ang nangyayari sa tao. Yung hindi ligtas na pupunta sa torments, yung ligtas na pupunta sa paradise o sa Abraham's bosom. Pero ang sabi sa banal na kasulatan sa Ephesians chapter 4 at dun sa awit 68, okay? Psalm 68 verse 18 yata, okay? Psalm 68 verse 18, that when Jesus rose from the dead, galing siya sa Sheol, He led captivity captive. Ang sabi sa Psalm 68:18, this is a prophecy from King David, you have ascended on high, you have led captivity captive, you have received gifts among men, even from the rebellious, that the Lord God might dwell there. So that's what Jesus did. Kasi sinabi yun ni Peter, He preached in paradise. Kasi yung mga tao doon, hindi pa nila tinatanggap si Jesus. Dahil hindi pa nagagawa ng Panginoong Jesucristo yung kanyang sacrifice. And so, but they died waiting for the Messiah. They died waiting for Yeshua, their Savior. And so the Savior went to them and introduced Himself to them and said, I am the anointed one of God. I am your Savior. And naturally, kung ikaw ay namatay na nag-iintay ka sa Messiah, nag-iintay ka sa Panginoong Jesus, when you see Him, you will receive Him and believe Him. And the Bible says, lahat nun tumanggap na yon, He led captivity captive. Kasi bakit captive sila? Kasi nakakulong sila dun sa paradise. Bagamat walang hirap doon, pero still, ang kanilang kagustuhan o ang kanilang yearning is to be with God forever. And so Jesus brought them to heaven, and from now on, every person who is saved, who is saved by the grace of God, who is saved through the finished work of the Lord Jesus Christ, when they die, they go straight to heaven. They continue living the eternal life which they have through the Lord Jesus Christ. Hallelujah! Let's give God the glory. At ano nyo sa katabi nyo? Malinaw ba? And that should be clear to every Christian. We don't go to the place of the dead. We don't go to Sheol. We don't go to Hades. We go straight to heaven, where our Father is, and we live with Him forever and ever. So tandaan niyo na po yan. Huwag na kayong
kakamali at wag na kayo mag-iisip pa, nasan ba sila? Nasan ba si Pastora Lydia? Malinaw, kasama siya ng Panginoong Jesus sa langit. Right. And then, bakit nakita ni Edwin si Pastora? See, in other words, I just want you to see all this is scripture. 2 Corinthians chapter 5, verses 6 to 8 tells us. 2 Corinthians chapter 5, verses 6, 7, and 8. So we are almost confident knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. We are absent from the Lord. Did you know that? Why? Because we are at home in the body. Our souls and our spirits are still in our bodies. And the Apostle Paul tells us, when we are present in this body is alive. But we are absent from the Lord. So ang sabi niya, so we walk by faith, not by sight. We are confident, yes, well pleased, rather to be absent from the body and to be present with the Lord. So the opposite is true. When our souls and our spirits leave our body, ang nakikita ng mga tao rito in this material world is we are dead. But in reality, we are alive because we are present with the Lord. So napakalinaw, pag namamatay ang Kristiyano, saan siya napupunta? Sa presensya ng Panginoon. So that is very clear. When you read your Bible, and that's why, tell your seatmate, read your Bible. Read your Bible and meditate on it day and night. Okay? Because it's clear in the Bible. We go straight to heaven. We go straight to be present with the Lord. At yun din ang sinabi ni Paul sa mga taga-Philippians o sa mga taga-Filipo o mga taga-Philippi in the letter to the Philippians. I want you to take a look at Philippians chapter 1. Let's read verses 21 to 27 para maging malinaw sa atin. And 21 is where the Apostle Paul says, for me to live is Christ, and to die is gain. Why is it gain to die? Because when you die, you are present with the Lord. Did you hear that? And why? And when you are alive, you live for Christ, and you live Christ, so that when you die, you will be present with Him. So ang sabi ngayon dito, but if I live in the flesh, this will mean fruit from my labor, yet what shall I choose? I cannot tell. For I am hard pressed between the two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. So anong sinasabi ni Paul? Ang sabi niya, nagtatalo ako eh. Kasi gusto kong maiwan dito para sa inyo, pero parang mas gusto ko naman mapunta na ako doon para kapiling ko na ang Panginoon. Are you listening? But in all these things, it is God who decides. Are you listening? So ano sabi niya? Nevertheless, to remain in the flesh is more needful for you. And being confident of this, I know that I shall remain and continue with all for your progress and joy of faith. So Paul was saying, I'm sure God will keep me here with you because I need to preach to you, to minister to you, so that you will grow and progress in your faith. Are you listening? So in other words, yun ang sabi ni Paul. Pero ito ang gusto kong makita nyo, verse 27. Only let your conduct be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Ang gusto ko makita nyo rito,
Ang sabi kasi ni Pablo, whether I am with you or whether I am not with you, I will hear about your progress. Kasi alam mo niyo mga pastor, they're concerned about the growth of the flock. They are concerned how you are growing in the Word of God and in your relationship. Bilang pastora, si Pastora Lydia was very concerned about Pastor Edwin Paco because we saw that he had a calling and he had the potential to be able to bring all of his workers into the kingdom of God, and from there start a chapter of this church that will grow beyond Cavite. Alam nyo, meron ganyan mga calling eh. Ako nakita ko din yan, meron tayong isang pastor na meron din siyang malaking negosyo, marami siyang tauhan. And so we have been praying that he see it, that revelation is caught by him in his spirit, na dapat lahat ng kanyang tauhan madala na sa Panginoon, and let them be the nucleus of a church that will bring glory to the Lord Jesus Christ, that will grow to do the works of God. Are you listening? And God may have a calling for you. And His message to us this morning is for us to press on, to press forward to the heavenly prize, or to the prize of our heavenly calling in Christ Jesus. Now lift your hands with me and just tell the Lord, Father, I want to do your will. I praise and I thank you that your will is done in my life. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. And right now, I'd like you to agree with me in prayer right now. We have a member in Winnipeg, Canada, who contracted the COVID virus. Okay? So galing siya dito, fully vaccinated siya and everything. Ngayon, nag-positive siya doon sa Winnipeg. But we know, katulad ng testimony ni Pastor Richard Roberts, 5 hours lang, naging symptom-free siya. So let's pray for her, Sister Dina Castillo. Let's come in agreement right now. Let's extend our hands to her right now, wherever she is, in Winnipeg, Canada. In the name of Jesus, we release the healing anointing unto Sister Dina Castillo, and we thank you, Father, that by the power of the Holy Spirit, she is symptom-free. And we thank you, Father, that she is no longer positive for COVID, but she is completely negative. No trace of the virus is staying in her body from this moment, in Jesus' name. And everybody said, Amen. Hallelujah. Now, those of you who are sick and need healing in your bodies, I want you to stand up from where you are, because restricted pa rin tayo ng ating mga protocols. So, but if you want me to lay my hands on you, you can just come to the front. But for those of you who want to observe the protocol, just stand up from where you are. If you are sick and you need healing, tayo po kayo. Those of you who are sick and you need healing, and lift your hands to heaven. And as I said, if you want me to lay my hands on you, because the Bible says we will lay our hands on the sick, and the sick shall recover, you can come to the front. But in any case, the Holy Spirit is not limited by distance. And right now, in the name of Jesus, I release unto you the healing power of the Holy Spirit. I release unto you the resurrection power and the creative power of the Holy Spirit to bring healing to your bodies from the top of your heads to the soles of your feet, in Jesus' name. And everybody said, Amen. Now let's extend our hands to our friends across cyberspace. Father, in the name of Jesus, we release the healing power, the resurrection power
and the creative power of the Holy Spirit, and to each and every one who needs healing in cyberspace right now. And thank you, Father, that in the name of Jesus, they are healed in Jesus' name. And everybody said, Amen.